Good morning po, good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is December 1, 2025. Tayo ngayon ay papunta dyan sa may Ali 1, Project 6, Quezon City po yan. At dadalhin po natin sa may Vertis North Ayala Mall sa entrance sa Mindanao Avenue, Bagong Pag-asa, Diliman, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Kalsada, ginawa parkingan. Ayos. Yan. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Ano yan? Puro maliliit yung pinagtuturuan sa atin. Asya naman. Ay nako. Sige, punta ka dyan. Ay, Diyos ko. Ito ang hirap pagka maliit na kalsada yung pasukan. So, ganyan talaga buhay. Bigayan lang yan. Talaga namang sugurin natin isa nga lang ito. Isa ang kasya. So, syempre siya nasa loob. Alam naman sugurin natin. Tayo ang magbibigay. Oh, may nakapark doon Ano yun? Pinapayagang mag-park dito. Ang liit-liit na kalsada. Oh, atensyon sa Project 6 Quezon City. Ayun, dapat di kayo nagpapapark ng mga sasakyan dito sa mga alley-alley. Dahil napakaliit na kalsada ang alley, di ba? Alley nga lang dapat hindi pinaparkan. Hirap tumaan. Ano lang yan ha? Komento lang yan, opinion lang yan. At totoo naman yung ating komento. Salamat sa lahat ng mga nakatutok po dyan sa Senado. I love you all guys. Maraming salamat. Ayan, sino pa ba mga nandito? Kanina ho, from Claridel po na kanin, dyan na rin. Si Brian Maestrado at pero pag po siya mamit ko si Annalyn Maestrado sa Malaysia City. Hello po sa inyong lahat. Nakakatawa lang excited na ako sa December 5. At saka ipaalala na rin natin, no, na kung again, pupunta po kayo to ask for free legal advice. Pakidala po lahat ng mga dokumento na kailangan po ipakita para po mabasa na po doon di po mga abogado. Handa magbigay ng mga suggestions po para sa inyo. Eh, dito po sa ating pinag-uusapan kanina, bago na tayo mag-bye-bye-bye sa ating po mga ito po ang PPNM Radyo Patrol sa Estrella at PPNM Generasyo. Una sa balita, unang the public service kasabi ng KBP, kapisara ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, alas 2. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Gcash. Ngayong papalapit na ang Pasko, bukod sa sangkat-utak na regalo, umaapaw na rin ang text scams. Huwag mag-click ng mga kahina-hinalang links para palagi tayong chismis, maging mapagpadyak, at mag-report agad sa otoridad para hindi mabiktima. Huwag hayaang sirain ng scammers ang diwa ng pagbibigayan at pagmamahalan. Isang paalala mula sa Gcash. Basta may link, huwag i-click.
GCash is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. CMM. Balita. Ngayon. Kapamilya, pinagsabihan at hindi na pinagbusta ang tatlong lalaki na magsuot ng balaklava o takip sa mukha sa kasagsagan ng rally sa Maynila. Inimbitahan sa police station na ang isang tatlong lalaki kabilang ang 18 taong gulang na college student dahil sa pagsuot ng balaklava na ipinagbabawal at isunod sa ordinansa ng lokal na pamahalaan. Nagpakilala ang mga lalaki na contributors sa KS21 Facebook page na pinaniniwala ang may kaugnayan sa kilusang Setyembre 21 na sinasabing freelance media na pinunduhan ng hindi tinukoy na non-government organization. Sinabi sa DZMM ng Manila Police District Spokesperson Major Filipines na may sulak na alarma ang ilang nakakita sa mga lalaking sinasabing Facebook journalist kaya sinita at nilapitan ng mga pulis. Alam mo lang. Baka daw po mga rentas nila, hindi ko rin makita po yung witness doon sa kiniklaim nila. Kaya po tayo naglalagay ng mga ID natin sa mamamahal. Alam mo na talaga tayo ay mga nakapagating balita. Kung talaga kayo ay hindi mo makakapagod, bakit naman po kayo matatakot? Sa ibang balita, mas mahigpit na safeguard sa mga infrastructure projects ipinanawagan ng isang senador. Narito ang kumpirmado. Siguradong balita mula sa Senado at Ibiraj Patron Robert Manda. Robert. Dalawahan si Senate Deputy Majority Leader Senator J.P. Ejercito na magpalitibay na safeguard sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways para maipanin na liwala Sige po, ingat po sa mga God bless leading po. construction firm at matiyak na hindi maantala ang mga infrastructure program ng pamahalaan. Ang Ejercito, isa sa mga mahalagang aksan ang paggamit ng malinaw na station numbers o coordinates sa bawat proyekto ng DPWH. Sa pamamagitan ng precise project mapping, mas madaling matutukoy ang mga proyektong nababawasan ang manipulasyon at mas napapatibay ang monitoring sa ground level. Aniya, malaking tulong ito para makapante hindi lang ang publiko, kundi maging ang mga lehitimong construction firm na sumali muli sa public bidding. Kapag kumpiyansahan niya ang mga kontrabista, gumagalaw ang mga proyekto at kapag gumagalaw ang mga high-impact project, sinisita naman ang trabaho at ekonomiya. Pinasalamatan naman ni Ejercito si Senator Richard Dalian, Chairman ng Senate Finance Committee. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang videos sa ating susunod na misyon. Paalam po.